Beatrice dito. Dito naman yung wala. Kasama po natin ngayon yung tatay ni ano pangalan po na? Ano pong name niyo, sir? Yes. Ano, tatagalog ba ako dito? Welcome po namin kayo. Kung may halo pong Tagalog minsan, hindi po maiwasan. Okay mo po kayo. Sir, yes. Maaga po kami dito ngayon. That is, wala tayong service, no? Ay tayo doon. So, buti nakarating itong sina Ando. First time nyo po na dumalo sa ganitong pagtitipon. Ngayon lang po talaga. Ngayon lang. At sa iba. Narinig niya ba ako? So itutuloy natin yung ating pinapaksa. Kakambyo muna ako sa Romans, pagkamat na sa 1 Peter tayo ng exposition. Bibigyan ko lang ng diin yung ating pag-aaral. Romans chapter 12. So, ang aking paksa ngayon, anyway, mamaya pala, wala pa tayong ano mamaya. Marcel, sir. Yung ba yung mamaya na wala tayong Bible study? Okay. So, basahin ko po yung aking text, no? Pupunta ako sa Romans, hindi muna sa 1 Peter. Kasi ito yung bibigyan ko ng emphasis. Okay. Ito yung talagang kalooban ng Diyos sa mga Kristiyano. Okay. Kung inaangkin natin tayo Kristiyano, ito yung gusto ng Diyos sa atin. Okay? Kaya nga, mga kapatid, verse 1, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuyang paglilingkod. Samahan po niyo ako sa panalangin. Purihin po kayo, Panginoon, sa oras na ito. Nagsisikap kami alang-alang sa inyong awa upang kami makinig, sumamba ng nararapat sa inyong banal na pangalan. Narito po kami sa sentro ng pananambahan ngayong umaga. Humingi po kami ng inyong kamay, ng inyong tulong. Pagindapati ninyo, Panginoon, sa pagtitipong ito. Na kami makinig, na may pagsamba at may pagpapasalamat sa inyo. Bigyan mo kami ng kakayanang umunawa sa inyong salita. Alam niyo naman, ang inyong salita ay talagang likas na para sa amin. Kayo minsan ang nagwika, Panginoon Jesus, na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, hindi sa bawat salitang lumalabas sa iyo.
Sineselebrate namin ang araw na ito ay araw mo, Panginoon, hindi ito araw ng tao. Nagpapasalamat kami dahil kami dinako mo at dinala mo sa pagtitipong ito upang kami makinig ng iyong banal na salita. Naalala rin namin ang mga kilala, kapatiran, kaibigan na hindi nakasama ngayon sa iba't ibang kadahilanan, hindi ko na alam. Balit iniiwan namin sa iyong control lahat ng bagay. Kaming naririto ay hatiran mo ng inyong salita, anumang katotohanan ang inihanda mo sa amin ngayong umaga. Hihiling po namin sa inyo, aming Ama, na buksan mo ang aming kaisipan, aming mga puso, upang masalo namin ang inyong salita. Lalo ka namin makita at makilala sa buhay po namin. As we celebrate your word, Lord, amang aming sinaselebrate ang inyong salita. Nagkatindot sa amin ang kaliwanagan ng kabusugan. At ito po ang aming inihiling na tunay na kayo'y masambalanin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, maraming pong salamat na dinala mo kami sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may pahabol yata yung Betis, no? So, ituloy natin yung ating pag-aaral. Ang ating paksa ngayon ay may pinamagat ng reasonable service. At hango yan sa verse 1 ng Romans chapter 1. Now, binabanggit ko po sa inyo yung salitang therefore. Okay? Kasi mahalaga po yun. Yung salitang kaya nga, nandyan ba yun? Nandyan ba sa class? Hindi ako makatingin, nahihilo ko eh. Nandiyan ba? Yung verse 1 ng Romans chapter. Nandiyan siya. Nandiyan siya. So, yung pong salitang therefore, o kaya nga, ito yung pangalawang therefore sa aklat ng Romans. Re-review ko lang kayo kasi para hindi kayo mawala sa ating pinag-aaralan. Okay? Alam niyo po sa Bible, ang Panginoon, bago niya tayo turuhang mamuhay, tuturuan niya muna tayo kung ano talaga ang kanyang ginawa sa ating lahat. Siyempre, ano man ang ating ginagawa, una sa lahat, ang Diyos, hindi tayo. Siya ang superstar, siya yung celebrity, hindi tayo, siya yung itinataas, siya yung tinatangal, siya yung tinadakila. Tayo narito, higit sa lahat, dahil sa Kanya. Secondary lamang yung fellowship natin. Kaya kayo masyadong lawi-lawi ano ka rin, secondary mo itang kamay, secondary mo itang dadang taong, dati secondary, higit sa lahat, narito tayo upang sampahin, tanghal, pakinggan, akilain, sinong Diyos. At tandaan nyo, ang tunay na religion is God-centered, not man-centered. Alam ko, napakahirap mag-concentrate kasi, pero isang linggo tayong nabuhay sa buhay natin. Hindi ko alam ano ginawa nyo from Monday to Saturday at linggo ngayon. Special ang araw na ito. This is the Lord's Day. Kaya nga dapat celebration. Pwebis pa, isipan mo na yung Sunday. Pwebis pa. Sunday, tayo Biyernes, biglang-bigla. Saturday, kapon, walang service, high tide sa Betis. So, may nangyari, pag kalungkutan kong alcohols, tuwing Domingo, may customer. Hindi ka lang nagawa. High tide doon, pero salamat, meron naman tayo dito. Salamat sa mga kapatiran nating malayo sila, pero nakarating sila dito. Hindi ko lang alam ngayon, yung iba doon. Okay. So, nga, wala tayong control, high tide, hindi pwedeng manambahan. Nandito tayo. Pero alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos, ang araw na ito, bilang Christian, isang celebration. Makatuwiran ba na tayo'y dumating sa lugar na ito? Dapat lamang ba na tayo ay magtipon upang dapat ba
Yan ang gusto kong dalhin sa inyo para maintindihan niyo. Kaya nga yung salitang, kaya nga, verse 1, therefore, this is the fourth therefore in this letter. Kung rin sabihin niyan, ang libro na ning Romans, apit na rin therefore. First, baka yung mawala, kasi may kalagay yung salitang therefore kayong Bible. May kahalaga. Bakit? Pag sinabing therefore, kaya nga, tigil muna. Let us pause. Let us stop and think. Kung rin sabihin nito, may nakit kayong kaya nga, ibig sabihin nun, sarili. Isip kayo, pakiramdam kayo, lawin nyo nung nanong ating Kelly. Yan ibig sabihin nun. So, pag sinabing kaya nga, please, may I remind you, folks, may I remind you, ladies and gentlemen, gusto kong ipaalala sa inyo, pag sinabing kaya nga, therefore, pause. Stop and think. Bakit sasabihan Kelly? Anong gawanan ng Diyos kaya kayo? Nanyabi mo at bala na kasulatan in Diyos, tanda na niya, buhay po pwedeng tsamban. Pwedeng emosyon, pwedeng sabihin mo na mo, wala na ako mag-Diyos, pwede ito. In Diyos at inyang reseta, guidance. Wala mo yung doktor, kabasta-basta niyo minum panulo, ganda kang reseta. Otherwise, po ito mag-suicide ka. Ibig sabihin, nandiyan ang word, ibig sabihin, alata mo ngaliwang gabay, batayan kayong ginunong mo yung Bible. Ala kang batayan. Pwedeng tradisyon. Pwedeng reliyon. Kailangan ng salita ng Diyos. So, kaya ako sinasabi ito, kasi binibigyan ko ng emphasis yung salitang therefore. Yung kaya nga, so pag sinabing kaya nga, tigil, pause, and stop, and think. Kaya ano ko po na ako, M2 kasalpantayanan, kayo po pwedeng isip. Pakiramdam. Huli ngayon po, sugaling kalado ayaw. Ay, intindihan niyo ko ba? Isa ka to, isa, mga matetamo po. Patang metiyan na kala, magsisi ka, makiramdam ka. Sabi natin Jesus Christ. Ano ning Bible today, ay ningal doon na ning kaya kayong kanig. Kasan? In Bible, makalantad sa sabihan na kaya kataang po, tayong bukas maging tawlini kaya kayo. So this is your day. So listen. So, kayong Kristiyano, sa akin, kung Christian kayo, ulitan nung Christian kayo, meron po kakalaga yung salitang therefore. Kaya nga, so 3:20, pag sinabi natin therefore, yung unang therefore ng Romans ay yung nasa 3:20. Ano yun? Well, therefore, yung salitang therefore doon is therefore and condemnation. Ibig sabihin, wala na tayong lahat guilt sa ating kasalanan. Burero sabihan, may sinasabi si Pablo doon na ang buong daigdig ay guilty before the Lord. Kayo po gagawa ng sarili yun na atakasan yung impyerno. Aliya po, ay atakasan yung hell. I-Christ mo yung Savior. Huwag niyong iisipin na ang tao ay makakatakas sa parusa ng Diyos maliban kay Jesus Christ. Papalater yung sarili yun, yung bubolan yung sarili yun, na kayo ay mabait na tao, na kayo walang ginagawang masama. Sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. So therefore, the whole world, ang buong daigdig ay guilty sa harapan ng Diyos. Ulit na sinabi ko na, mga papanganak, baka malaya na yung misa. Yung bobolan ng sarili yun na makatakas kayo kaya parusa ng Diyos maliban kay Jesus. You cannot. Huwag yung lolokohin ng sarili nyo dyan. Kaya nga sabi ng Bible, yun ang unang therefore, 3:20 ng Romans. 5:1 ng Romans ang pangalawang therefore. Maganda ba na ilalagay natin dyan? Okay, yung 5:1, therefore din yan. Kaya yung salitang kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan
sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. This is the therefore of justification. I-educate na kayo po kayong Bible. Buri ko po yan Kelly. Dahil pong salitang justification, inaring ganap, po pwedeng iwasan din. Kaluburan mong kapatid, kapakisadyang ko. Ay iwasan yung doktrina keng Bible, uling din tuturuno ng Diyos. Yung doctrine, pag sinabi natin doctrine, aral. Tuturuno ng Diyos na rubo iwasan tayong salitang justification. Ano mo rin nasabihan dito? Inaring ka na. Oh boy! Gano'n lang yung Diyos doon. Kailangan naiintindihan mo yung muri ng sabihan ng inaring ka na. Kaya nga, you see? Therefore, ano sabi dyan? We have been justified by faith through our Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin niya, pakiramdaman niyo po, nako, tanggapan ng banwa ng Diyos nung niya mismo, nako, ari ang ganap ng Kristo Jesus. Atanggap ng Diyos, ing tao king kayang sarili, ali, tanggapan na kani Diyos, kapamilatan ni Hili. Yan o, cross. O, gamitan mo na yan ang question. Kung pumaka na ako, didigdigay kayo bayan ngayon yan. Yung bubola ng sarili yun, natanggapan ako ng Diyos, king kaya kayong sarili. Tradition na ho, biglo ko nakatao mo. Kaya ako sinasabi ito, tama yung sabi ni Mark kanina, sanctify them by thy fruit and thy word is truth. Ang pwede lamang makapagpabanal, makaturo sa atin ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Salita, no? Diyos. Mo pagloko ng sarili mo, sasabihan ng isip mo ang tini, isip na yan aliway yung isip mo, aliway ni. So, paano ako tatanggapin ng langit? Isa pa lang, yan ang sinabi niya, Romans. It is the therefore of justification by faith. Yung nga diba, mo rin doktrina, mo rin membership, mo rin Diyos. Kaya ganyan ang buhay mo So, napakahalaga ng understanding. Kaya nga nag-aaral tayo, minsan tayo, dinaya ng tradisyon. Akala ko dati ito, reliyon ko, dito ako, pinahanak, dito ko naman tayo. Ano ngayon, iba? Ngayon ay tinuturuan tayo mismo salita. Diyos. So therefore, kadwa, na yung katlo, matindi yun. Learning Romans 8:1. Ano may nalaglag? Bro, ano may nalaglag? No. Ayun po yung katlo. Ano yung katlo? Ngayon ngay, ganun din yun. Therefore, kaya't ngayon ngay, wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Ikway na. Ing tao na sinampalataya kay Yesu Kristo, pwedeng niyatulan king kayang kasalanan. Okay? Ano ibig sabihin nun? Katiyakan. Inyong kaligtasan. At inyong diyan na hanggang. Katiyakan ng tao ligtasyon ang Kristo Jesus. Ang iglesia ngayon, ang kapilya ngayon, bibigyan kaligtasan. Ako di ko bibigyan kaligtasan. Ang pulpito ngayon, bibigyan assurance. Alang lagyo, alang religion. Ang tao ay magkakaroon lang ng katiyakan sa buhay at kaligtasan. Kristo Jesus. Kaya nga, si Jesus Christ, very dogmatic yung mga aral Kristo, talagang, Kristo may aral, sabi na, ako yung dalan. Ako yung ako yung totoo. Alang biras kingit pa, ngayon ka pa miratan ko. Nung malaman nung seryoso mo rin salita ng Jesus Christ, mali lang ang reliyon, ako yung gusto. That's it. Very dogmatic. Kaya nga, pag tayo nakikinig sa Panginoon, maaaring umalis ka Kasi ang turo ng Panginoon, exclusive. Iisa ba ang daan sa Diyos? Yes, sino yun? Jesus Christ. Ayan mo.
There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, muli mo sa kanyang pastor, huli nga ako, sinong palataya pa Jesus Christ, yan ang nakuha tulad ng Diyos, kaya kasalanan ko. Yes. Kung tatakot matay, kung tatakot kay nga ito, ng Diyos, bakit? Pag tumakot ko ba? Kasi Kristo, niya tulad niya ka na ako. Yan ang mga makatakot yung matay. Yung makatakot, yung emi patawad, yung kasalanan mo, yung makatakot. Kung tangarap na ka kayong Ginoo, ang gawan mo kayong, alimbawa, hindi ka napatawad sa iyong kasalanan. Pagharap mo sa Diyos, anong gagawin mo sa kasalanan mo? What do you do about your sin? That's the question. Okay, hindi, ito reliyon ko, babait ako, ganito ako, yung kasalanan mo. Yung kasalanan mo, walang pwedeng matawad niyan, kahugasan niyan, tama rin yung awit nyo kanina, nothing but by the blood of Jesus. Tanging dugo ni, halimbawa, sabi ko, hindi, maganda ka ako, okay ko mo, nagagawang matura, iningisyo ko kaya, yung sin mo. Sabi nung yan, mabait ako, hindi ako namimerwisyo, ako ay taong karinyong gusto ako, okay ako, okay ka. Kaya sabihin mo kaya sarili mo, what about your sin before the Lord? You will stand before the presence of the Holy and the Almighty God. Kalakad ka minsan, Erdo, yung harapan ng Diyos o yung kasalanan mo. Ulitan ka, mo bubola ng sarili mo. Yung Word of God, yung nagsalita. So, lang sila na yan. Ngayon, ay wala nang kahatulan sa mga nanay Kristo. Jesus. Yan ang mabuting balita. Halimbawa, Kristiyano ka, mete ka. O, yan mo, mete ka. Okay na yun. At kung hindi ka cancer, o nung may ka cancer ka. Nung Christian ka. Bakit? Kasi yung Kristiyano, wala yung kahatulan. Paintindihan yung ngayon ng prinsipyo ng Kristiyano. Miyatulan ta kanyan, keng gawa ta mo, nung niklingkod ta talaga keng gino, nung ali, ito, keng works, miyatulan ka rin. Nung rin faithful, nung i-record faithful. Pero pagdating sa sin, hindi ka na pwedeng hatulan dahil kay Kristo Jesus, siya namatay para sa iyong kasalanan. Sana intindihan nyo yan. O, kanano po, sana po miyatulan. Yung Kristiyano, keng kayang sin, ali. Keng reward, suwa. Paglilingkod. So, lagi yung sabihin kayo rugo, bubola ng sarili yung kaya sarili yung opinion. Pag-brain niya, magsalita kayo mismo, yung Word of God. So, kaya mo sabihin kanina ni Pastor, nung Kristiyano ko, tinggap kay Kristo. Ipatawad yung kasalanan ko. Kaya na ako niyatulang yung kasalanan ko. Ayan o. Bakit alin? Niyatulan na ni Kristo. So, what is this therefore? This is the therefore of assurance. The third in this letter. Clue yan. Sabi ko kayo, at balo yun naman yung Romans, miniature na yan yung Bible yan. Ang buong Bible, halos makikita nyo sa Romans from chapter 1 to chapter 16. O ngayon mong tatamo kayong kapat. Re-review na kayo mo. Baka rin nakaintindihan nyo. Yan po. Kitang pag nakakita kayo ng salitang kaya nga, therefore, please, pause. Tigil, hinto. Na ano sasabihan na ni Bible? Kung ngayon mong tatrabaho kayong 12-1, yun ang may basa. O, yung TikTok queen. Magbasa, Sister Rose. Pero na mo. Ano ko siya, kay katay. Ano binasa ni Sister Rose? O, tingnan natin yung fourth letter. The fourth, therefore, in this letter. Okay? Parang may Tagalog na tayong kahalo. No? O, basahin natin ha. O, ayan, ayan. Lain niya po, Lain niya po. Okay. Alam niyo, kaninang nag-preach, nag-teach yung Mark. Aliw ako kasi gusto ko yung topic niya eh. Bakit?
Kaya tungkol sa Diyos eh. Attributes. Kaya ka masanding dilim pamagaram kay kapilya at pananambahan, hindi rin Diyos. Very, very the attributes, karakter ng Diyos. Ay kadagad na rin mag-aral mo kanyan. Dahil mag-aral na rin nga naning blessing, naning pagpapala, naning swerte, naning gusto ko. Gusto ko ganito, easy life. Ang kaunti na nag-aaral ngayon tungkol sa Diyos. Kasi ayaw talaga ng tao sa Diyos eh. Pero, may kaswelo ko, uling, daramdaman kita about truth, about God. Ayan yung truth, ayan ang katotohanan niya, oh, Romans 12:1. O, kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Kingwa, ingkamang title, makatuwirang paglilingkod. Anong ibig sabihin ng kaya nga dyan? Kaya nga, this is the therefore of dedication. Ang talatang yan ay sa mga Kristiyano lang. Yung Kristiyanong tinawag, tinubos, niligtas, inaasahan ng Diyos na iaalay nila ang kanilang buong kasarilan sa Diyos. This is the therefore of gratitude. Imburi lang sabihin, therefore, Ken, pasalamat na kamo kay Diyos. I-dedicate mo yung sarili mo. Iaalay mo ang iyong kasarilan, ang iyong buong sarili sa Diyos. Mo makatuwiran? Bakit? Niligtas na kayo. Hindi ba makatuwiran na ang Diyos, ang kanyang dugo, nagkatawang tao, si Kristo Jesus, ang kanyang sarili, inialay sa iyo. Hindi mo iaalay ang sarili sa Kanya. So, anong klaseng therefore dyan? This is the fourth therefore in this letter. Ulitan kayo. Ano yung klaseng therefore yan? This is the therefore of dedication or consecration or thanksgiving or gratitude. Yan ang ibig sabihin ng pananambahan. Pagkatapos kang iligtas ng Diyos, at yan ang responsibility. Now, para maintindihan niyo yan, okay? Kasi buri ko maintindihan niya. Okay. Kaya nga, mga kapatid, note that word kapatid, ha? Note that word kapatid. Kaya balang tao kapatid. Hindi lahat ng tao kapatid sa pananampalataya. Pero ang tinutukoy na kapatid dyan, yung kapatid kay Kristo Jesus. Mga kapatid. Okay. Sinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ialay ninyo ang inyong sarili, ang inyong katawan. Alam mo, hindi ko matatapos ito tungkol sa katawan eh. Ang gusto ko lang dalihin sa inyo, sa dito, mga tuwirang panasambahin ng Diyos. Itong sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1. Okay. Ano pa baga itong iaalay na ito? Kasi, puto, magtaka kayo na sabihin nyo, wala akong bigandog na Kristo kay Diyos parang ako. Yes. Hindi ito sin offering. Hindi yan sin offering. This is not an act of atonement. This is not sin offering. This is thank offering. Nakuha niyo yun? Pag ikaw ay nag-aalay sa Diyos, this is a new kind of sacrifice. Ibang klaseng handog ito. Ang handog sa kasalanan, once and for all, minsan nangyari na ginawa yun ni Kristo. Hindi mo kayang gawin yun. Diba, ikaw, ihandog ko yung sarili ko para sa kasalanan. Pag mong gagawin yun, hindi mo magagawa yun. Ang nakagawa lamang ng atonement o paghandog sa kasalanan, Kristo lang. Kanya, kabalbalan po, kalukuhan po yung nagpipilitin siya, hindi totoo yun kalukuhan yun, hindi sa Diyos yun. Hindi turo ng Diyos yun, tradisyon yun.
Kapag ang isang tao ay namulat, halimbawa, dati ginagawa mo yung penitensya. Nagpapakahirap ka sa iyong sarili, okay? Tumulod ka, sinusugatan mo yung likod mo. Yung iba, nagpapapako sa krus. Kapag binuksan ka ng Panginoon sa kanyang salita, hindi mo nagagawin yon. Hindi mo binabawasan ng kasalanan mo, dinadagdagan mo pa. Why? Iisa ang handog sa kasalanan ng tao na ginawa ng Diyos, siya ay si Jesus. The Lamb of God that taketh away the sin. The world. Hindi mo kayang tubusin ang iyong sarili sa kasalanan. Yun ay ginawa ng isang sugo ng Diyos, Jesus Christ. So, itong salita ng 12:1, ihalin ninyo ang inyong sariling katawan, banal at kadugod-dugod. This is, I think, sabi ko naman kaya kayo, this is not about sin offering. This is not an act of atonement. Ito ay pagpapasalamat. Okay, so ikuwayo ko yung sabihan ko, o ngayon Kristiyano na ako, niligtas ko. Anong gawang ko ngayon? Anong gawang ko? Paglingkuran kaya dapat ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Makatuwiran na ang Diyos ay paglilingkuran natin sapagkat ilubos ka ng Diyos upang ikaw ay sumamba at maglingkod sa Kanya. So, hindi nyo yung ibig sabihin yan eh. Ngayon, kanya po. Ang keyword sa ating pag-aaral na ito, gusto kong masalon ito, ang keyword ito. The key idea, ang key, ang susi, para maintindihan ko ang sinasabi ni Pastor sa 12:1 ng Romans, ay ang salitang relation. Okay, nakuha niyo yun? Di ba kinuha natin sa mga pag-aaral natin dati? Dati, hindi kayo bayan. Ngayon, bayan kayo ng Diyos. Dati kayo'y makasalanan, subalit ngayon, kayo ay tinubos ng Diyos. Sa huli na, may itong pa, bisa ba, taintindihan yung sabihan ko. Para maintindihan nyo, sinasabi ko sa inyo. Balikan mo muli, Vanessa, sa Romans 5:1. Ayan, po na po. Titignan po nyo. Tagalog po yan. Siguro wala tayo naman maging problema na eh. Okay, now. Kaya, yamang tayo'y inaring ganap, ibig sabihin yan, pinawalang sala ka ng Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, kanya po, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Relasyon yan. Since we have been justified by faith, pasyanan niya po, ano po yung kailangan ng tao? Alam niyo ba kailangan ng tao? Higit sa lahat. Hindi kapayapaan ng isip, hindi. Kapayapaan sa Diyos. Hindi peace of mind, kundi peace with God. Naintindihan niyo ko, ang pinakakailangan ng tao sa kanyang buhay, hindi riches, hindi glory, hindi success, kundi higit sa lahat, siya'y magkaroon ng kapayapaan. Ano ibig sabihin ng kapayapaan? Makipagkasundo ka sa Diyos. Kasi dati tayong, kaaway ng Diyos. This is a new kind of relationship. Kasi hindi natin pag-uusapan ng pag-aalay natin ng ating sarili kung hindi tayo payapa sa Diyos. So, bilang Christian, ano ko ngayon? I have peace with God. I am at home with God. I am reconciled to God. Naintindihan niyo po? Dati, kalaban tayong Diyos. Kaya nga ang tao, pag tinanong mo, gusto mo ng blessing, buri na yung blessing. Pero yung Diyos, buri niya, yan yung buri Diyos. By nature, yung tao, ayaw niya sa Diyos. Siguro, hiwatang kami sabihan ko, but that's true. By nature, ang tao, ayaw niya sa Diyos. Rebelde yung tao, mata siya pride. Yung gusto ko, itong alam ko, itong gusto ko, ay magsabihin. Kakalingon yung salitang pag sinabi natin Diyos, huwag niyong kalilimutan yung salitang throne. Throne yung sasabihin kayo, trono. Ibig sabihin yung trono, isang trono, kailangan ng tao yung nagpapasakop sa Diyos. So, since we have been justified by faith, we have peace with God. Lord,
Suko na ako. Susurrender ako sa'yo. Nagbabalik loob ako sa'yo, Panginoon. Suko na ako. Dati nagtataas ako ng armas sa'yo. Dati mayabang ako, ma-pride ako sa aking sarili. Subalit ngayon, through your Son, Jesus Christ, Panginoon, salamat po, nagkaroon akong kapayapaan sa'yo. At home with you, reconciled to you. Ngayon, ako, Panginoon, ay mayroong kapayapaan sa inyo. Ano yun? Relationship. So, baka kanita, ay hindi mo rin sabihin, iba po ang reliyon sa relasyon. Hindi yun. Ang mga pariseo ay may reliyon, pero wala nang relasyon. Yung reliyon, yung muri na sabihan, panluan. Gawan mo ini, gawan mo ito, gawan mo ini, gawan mo ito. Muri na ang Diyos may impress sa king gagawan mo. Gusto mo ang Diyos bumilib sa'yo, pero ang relasyon iba. Ikaw ngayon ang lilikod, nakita mo kung sino ang Diyos, mo nakita. Nakita mo ang Diyos. Siya lang ang hari. Siya lang ang Panginoon. Tandaan nyo, eka Diyos. Eka Diyos, eka Diyos. Baka niya may bagsak niya iling-iling in Davao, yung false prophet. Kasi hari. Kasi nagari-harian niya. Kaya ang buhay niya parang hari. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong tikman. Pasin niyo po eh. Ining ating arraignment yan. Yung false prophet in Davao. Skandalo po. Atang mag-preach, wala mo. Dynamic yan. Man to dito. Yung doctrine eh. And ito sing sarili na. Ang dami niyang ginuyo. Ang dami niyang niloko. Nalo nga ng hulan. Inulay gibo. Yung bulpos niyan. O rin tao, binibla. Palakpakan na rin tao. Why? Kaya nga rin, binibla kayo. Alay salita na ng Diyos. Lahat ng bulang propeta lalabas sa isang araw. I-expose naman ng Diyos din. Ano naging buhay niya? Kung nabangitan na lagyo, kasi diyan at yung balita. Ano naging buhay niya? Kaharian? You know, the kingdom of Jesus Christ. Sabi. Oh boy. Dami niyang natikman, no? Dami niyang nabiktima. Itong lalaki yung ministry na may kasanding, nakalatao. Professional, no? Pero anong kulang? Ako ang hari, hindi si Christ. Ako ang hari. Kaya ano man ang gusto niya, yun ang ginagawa niya. At maraming sumusunod sa kanya, ang lamang magpakamatay. Hindi ko pa sinasabing guilty siya. Proseso yan eh. Hindi pa siya kinundik. Kaya lang matinding ebidensya. Balita yan, ala. Why? Ba't sinasabi ito? I tell you, my friend, iisang trono. Kaya ng trono ito. Pag sinabi natin trono ng Diyos, kailangan ng tao, doon siya magpapasako. Dahil isa ang Diyos. Lahat tayo dito, tiklog-tuhod, tumuluhod, sumasamba at sinasabi natin, Jesus Christ is the King of all the earth. Isang hari. Sino yan? Jesus Christ. Siya yung pinipreach ko sa inyo. Ayan ang pinipreach ko sa inyo. So, dapat ba sa haring ito nahandugan ng ating sarili? Yes. At sabihan ko kayo bakit? Baka tuwiran. Now, dahil sa relasyon ito, lain niya po yung salita na ng Bible. Romans 12:1. Lain niya po yung exposition. Lain yung pag-aralan tayong Word of God. Tingnan mo ang kanyang approach. Tingnan mo sinasabi ng Diyos, tingnan mo sinasabi ni Pablo. Kaya nga, mga kapatid, note that word, isinasamo mo sa inyo. Ano yung gusto niya na isinasamo? I beseech you. I plead with you. I beg you. Ano yung sabihin doon? Nakikiusap ako. This is the language of grace, not of law. Nakautusan ng Bible, ng Diyos kaya nga,
Bisa ka tayo, bisa, sunod ka na, kuha na. Makaya mumutos yung Diyos. Sinasabi ng Ginoo, nakikiusap ako. Isinasamo ko. Namamanik ako. I plead with you. I urge you. I implore you. I beseech you. I beg you. Ano ibig sabihin yan? Relasyon yan. Kautusan yan. Ang ibig sabihin yan, naintindihan nyo, ginawa ko sa inyo. Paano, alam niyo ba kung paano kayo minahal? Sinasabi ko sa inyo ngayon, lang niya po, isinasamo ko sa inyo. Ano naman sasabihin yan? Pag iniutos ko, pag hindi mo sinundan, ang utos ko sa'yo, mamatay ka, ganito mangyari sa'yo. Hindi ganun eh. Isinasamo ko sa inyo, ako'y namamatay. Ako'y nakikiusap. I plead with you. I request to you. I implore you. I urge you. I beg you. Ano ko rin sabihin niyan? Dugod yan. Pag-ibig yan. Di ba, pag mahal mo ang anak mo, kahit inuutusan mo siya, yung pag-ibig mo, yung init, talaga makikita mo yung relasyon mo sa kanya. Hindi ka parang diktador, pag inutusan mo yung anak mo, tigas mo, sa Panginoon, hindi ganyan. Bakit? This is the language of grace. Yan ang biyaya. Na kahit ang Diyos, siya ang hari, siya ay Diyos, para siyang nakikiusap sa atin. Ipinamamanik ko. Hindi siya nagdi-demand. Naintindihan yung ibig sabihin niya? Ito yung salita ng Panginoon. Kung makikita na. Tapos sabi niya dyan, makatuwirang paglilingkod sa baba. Yan sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Sa Greek meaning ng makatuwiran, Greek meaning ng salitang reasonable ay logical. Lalo yung rin sabihin ng logical. Pag sinabi natin logical, gusto mo. Halimbawa, paglingkuran kay Diyos. Halimbawa, paglilingkuran mo ang Panginoon, ibibigay ko ng sarili. Tama lang yun. Hindi kagaguhan yun. Halimbawa, ibinigay ko sarili ko sa Panginoon, naglilingkod ako sa Panginoon, ibinigay ko ang aking kasarilan sa Kanya, aking pagkatao. Yung may mali, yung may sobra, hindi. Sa pagkakataon ito, pinag-usapan, reasonable yun. Logic yun. It is the proper thing to do. Naman niyo ko po. Sasabihin mo sa akin, gusto kong gawin ang tama. Ito yung tama. Paglingkuran mo ang Panginoon. Yan ang tama. Hindi ba kalukuhan yun, kadulguhan yun, kabaduyan yun, hindi ba ano ba tawag dito, hindi ba kalabisan yun na ibibigay ko ang sarili ko sa Diyos. Wala na ba ako sarili ko? Ibibigay ko paglingkod sa Diyos. My friend, it is a proper thing to do. Reasonable yun. Di ba, nanong oras service na mo kayo? Di ba, alas 9 service, datang mo ngayon, husto ita. Halimbawa, service natin, alas 10, 10:30. Hindi ba tama? Dumating ka sa oras lang? Hindi ba tama yun? Hindi tama yun? Sorry nga, di ba, kiyang Sunday, lalapas na nga natin. Alam niyo ba sa isang Kristiyano, ang linggo, sagrado yan. Sabay dyan orang yung mananampalataya. Hindi ba tama lang ang araw ng linggo ay araw ng pagpapasalamat? Lalo yung bakit tayo narito mag-araw ng linggo? Isang linggo kang nakikinig sa mundo, dapat naman sariwahin mo sa iyong puso, pagdating ng linggo, makinig ka sa pulpito ng Word of God! Para ma-remind ka na may heaven, na meron kang soul. Pero mo, Lunes hanggang Sabado, pagod na pagod ka sa kamunduan, sa trabaho, ang iniisip mo lang, puro pansamantala, material. Hindi ko sinasabing masama yun. May reminding sarili mo na mayroong Diyos, na may kaluluwa ka, na may langit, na may eternal things. Ay, yung Sunday, muli na sabihin niyan,
Remind na kataning Ginoo kay spiritual. Hindi siya nasabing perfect. Hindi, makatuwiran ba? Reasonable. Sunday ngayon, gigising ko. Sabado, ibiglasan ko. Prepare ko na eh. Sunday, darating ako doon. Dapat, Sabado pa lang, excited ako, makikinig ako sa isang Diyos na ito. I-ready ko yung sarili ko. Nangihinayang ka, dumating ka dito. Nangihinayang ka, nag-attend ka. Hindi ba makatuwiran lamang? May makatuwiran? Tagagawang ba na pumunta ka ng linggo, tumupo at makinig ka ng salita ng Diyos? Halimbawa, dadala ka ng Bible, nakikinig ka. Ano ba? Siga ka ba? Hindi ba reasonable? Hindi ba makatuwiran? That is my point. Reasonable service. It is reasonable to commit my whole life to God. Reasonable ba? Makatuwiran ba? Kaya nga, sabi niya, makatuwirang makatuwirang paglilingkod. Sa ibang salin, spiritual worship. Ibig sabihin, pag nandyan ka, pag Christian ka, hindi pangalugi sa'yo. Kundi dapat lang. So it is reasonable to commit my life to God. Makatuwiran lamang na aking ipibilanggo, isuko aking sarili sa Diyos. Ngayon, punta tayo dito. Dadaling ko kayo dito. Paano naging makatuwiran ang maglingkod at ibigay ang sarili sa Diyos? Okay. Payaran ng konti sa inyong dinig. Maaga pa, nasanay ako ng 11. Umaga. So, tapusin ko ito. Pasensya kayo na ako. Pagyan. Time. Kailangan sabihin kay Rainy. Importante yan. Okay? Paano naging makatuwiran ang ibigay ang sarili para ipaglingkod sa Diyos? Hindi kayo. Okay. Kapag sinabi mong hindi makatuwiran ang ibigay ang sarili at maglingkod sa Diyos, alak kayo mas manisip. Wala ka sa tamang kaisipan. Please listen to me. Get right about your thinking. Paano ko tatagalogin dito? Para maintindihan ito sinasabi ko. Paano ba ako magiging tama sa inisip ko sa aking sarili? Okay. Makanano kong makatiyak, paano ko makakatiyak na tama ang iniisip ko tungkol sa aking sarili? Buhay ko po. Diba? Paano ko makatitiyak na tama ang iniisip ko sa aking sarili? Kasi, baka ang iniisip mo sa iyong sarili, hindi tama eh. At kapag hindi tama ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili, lahat ng gagawin mo ay disaster. Yun. Please listen to me. Please. Okay. Paano magiging tama ang iniisip ko sa aking sarili? Ito yun. Isipin mo ngayong sarili sa iyong relasyon. Think of yourself in your relationship to God. Istong mimisip ko, tungkol kayo, may susuluan ng isip mo kay sarili, isipan mo yung relasyon mo kay. Naintindihan niyo ako? Huwag mo iwawala sa kalkulasyon mo ang Diyos. The moment na gagawin mo yon, maliligaw ka, nakalakwan ng demonyo.
Diba, inisip ko, isipan mo sarili mo, alayin Diyos, demonyo yan. Dahil ang gusto ng demonyo sa'yo, mula nung mahulog ang tao sa kasalanan, ay itaas ang kanyang sarili na wala ang Diyos. Okay, marami tayong problema. Hindi ko inawala yun. Marami tayong iniisip. Maaari. Pero pwede ba sa iyong iniisip, lagi mong isama? Okay? Bala mo ang tini nung kapapakanan niya. Aliway ng isipan ko kaya sarili ko, naisipan ng Diyos. At doon ka mag-alahin. Why? Why? Sasabihin ko sa inyo. Psalm 100 verse 3. Please listen. Please listen. Quote ko lang mo kanina, may hindi mamasa. Kasi malindo ko Kaya mapapansin nyo, iwasan ko yung mamasa. Malindo ko. Mag-quote ko mo, ibig sabihin, inaalala ko lang. Biblical ito sinasabi ko. So, okay. Paano ba magiging tama ang isip ko sa harapan ng Diyos? Well, isipin mo kung ano iniisip sa iyo ng Diyos. Ganun yun. Halimbawa, ito yun. Psalm 100 verse 3. Ano sinasabi doon? It is known that the Lord is God. Sabi doon. It is He who made us. And we are His. Tama ba ako? Tama ako. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Sino ang Diyos? Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Saguli, ne. Naning mo ni sabihin ng Diyos. Ninin Diyos. Well, in Diyos yung ginawa kayo. God is your Creator. It is He who made us, and we are His. Hindi nyo na kanyan. Siya, hindi niya. Yung Diyos yung ginawa ka ko, yung Diyos yung nakibandi, ang Diyos, ang siyang may lalang sa akin, siyang gumawa, siya ang nagmamayari sa buhay ko. Nakita niyo itong relong ito. Akin to. Akong may karapatan dito. Kahit bigay sa akin to, binigay lang sa akin to, pero akin na to. Gagawin ko ang gusto kong gawin dahil akin to. Now, sino nagmamayari sa'yo? Ang Diyos. Gagawin ang Diyos kung anong gusto niyang gawin sa'yo. Siya ang lumalang sa'yo. It is He who made you. Ngayon, baka tuwiran ba na ibigay ko ang aking buhay sa Kanya? Isipan niya po. Siya ang may gawa sa'yo, siya lumikha sa'yo, nagbigay sa'yo ng buhay. Isipan niya, baka tuwiran ba na itong lumalang sa akin ang masunod sa buhay ko? 43:7 ng Isaiah, Genesis. Yung mga sister, ano sabi dito? Bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Oo, yung aking inanyuan. Oo, yung aking ginawa. Dalaman tiniya, God created man for His glory. Kaya siyempre, nakikita mo uling tayong lahat ay may pride. Parang, ano ibig sabihin ito? Kaluguran kong kapatid, mga gano'n na nandito ngayon. God made you for Himself. Oh, angas kayo dyan. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya. Yan ang ibig sabihin niya. God created you for His glory. Inanyuan ka, hinubog ka, nilikha ka niya para sa Kanya. Hindi ka nilikha ng Diyos para sa iyong sarili. You were made for God.
You exist for Him. Saguli. Nanong mo sa iyo, Pastor? Kapatid ko. Ikaw ay nabubuhay, hindi para sa iyong sarili. Hindi, no? Matindi. Matindi yan. Yun. Makatuwiran ba na ang Diyos ay paglingkuran? Bakit hindi? Siya gumawa sa iyo. Kaya ka nga dito. You were made for Him. You exist. Not for yourself, but for Him. Wala akong kanita niyang ikipakilala yung ginugendo. Kaya lang akong Diyos, nilagay ko sa mundong ito para sa aking sarili. Para mabuhay ako ng ganito. My friend, kaya lang nangyari yun, ang tao nabubuhay ng ganito dahil sa fall, dahil sa kasalanan. Pag hindi mo nakita sa iyong buhay na ikaw ay nabubuhay para sa Diyos, yan ang panililang ng kaaway. Nakita ko si Jesus Christ nung nandito siya. Ano lagi sabi niya? Hindi ang gusto ko, hindi ang gusto ng aking Ama. Ang gusto ng Diyos. Not ako, hindi siya. Ano ang gusto ng tao? Ang gusto ng tao, iyang sentro kenyato. Yan ang gusto ng tao. He is the center of everything. Ang bawat tao sa atin, ang gusto natin, tayo ang sentro ng daigdig. Oh my friend. Ang sentro ng daigdig ay ang Diyos. Look unto me and be safe. You are not the center of everything. Aliway kang sentro. Ay niya, kitsa yung tao natin kayang bure. Inimburigo, pasya ko, indisimo, inimburigo. Ay, problema. Lahat tayo, kasama ako doon. Now, ito yung matindi. Para makita niyo. Ang ating panahon, ang ating hininga ay nasa kanyang kamay. Tingnan mo ngayon 31:15 ng Psalm. Ang aking mga panahon ay nasa iyong kamay. Iligtas mo ako sa mga umusig sa akin at sa kamay ng aking mga kaaway. Our times, our breath are in His hand. At pagbulayin niya na po ita, sabihin kayo po kayo makalaan na po. Akit yung Diyos, yung bigdala kayo, kanya po. Ang Diyos ang nagdala sa iyo sa mundo ito. God brought us into being and He could end it in a moment. Nakatakot siya. Ano yung ko sabihin? Siya ang bumubuhay sa iyo, siya ang pwedeng pumatay sa iyo. Nasa Samuel yan, 1 Samuel chapter 1. Anong sabi doon? The Lord kills and the Lord gives. Siya ang nagpapadukha sa tao, siya ang nagpapayaman sa tao, siya ang nagdi-demote, siya ang nagpo-promote. Nanin mo rin sabihin ito? Nakakontrol ka niya. Kahit buhay mo, hindi mo kontrolado. Tayo ay nagdidepende lamang sa Diyos. Kaya po that, in Him we live and move and have our being. Ang Diyos, dahil si Diyos, hindi siya nakadepende kanino man. He is God. Kaya nga, my times are in your hand. Muli sabihin ito, muli sabihin. Halimbawa, ako na iniligtas ko sa aking kasalanan. Dati, siyempre, makasalanan ko dati, kalupa yun. Paano kung may kawan aking kasalanan? Paano ako nakalabas sa yuhid ng pagkakasala? Hindi ko kaya nilabas yung sarili ko doon. Siyang naglabas sa akin, ang Diyos, dahil ang Diyos, siyang may tangan ng aking buhay. Halimbawa, kayo, hindi nga naman. Ako sabihin, Kristiyano tangan ngayon. Ako sabihin, ikaw yung maging Kristiyano, kayo naging man ng palataya. Paano kayo naligtas? Diba? Sa'yo maligtas ko. Paano ka naligtas? Sino naligtas sa'yo?
Alam mo, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Why? Ang buhay mo, wala sa iyong kamay, nasa kanyang kamay. That's it. Kaya ka naligtas ng Diyos. Because your times is in His hand. Your breath, your life is in His hand. Pag ginusto ng Diyos, patayin kita ngayon, papatayin ka niya. Kaya niyang gawin yun. Alala niyo si Nabucodonosor. Kilala niyo yung haring yun. Si Nabucodonosor, siya yung hari ng mga hari nung unang panahon. Sabi nila ng Bible. Pag gusto na ng Nabucodonosor, papatayin ka niya. Pag gusto mo bubuhay ka niya. Si Nabucodonosor, nung makita ng Diyos na may sungay siya, pati niyang pride eh. Mayabang eh. Hari eh. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Gagawin kong isig, hayop ang iyong hayop, ikaw ay gagabak at kakain ka ng damo. Hindi makapaniwala sa Nabucodonosor, isang hari ng mga panahon na yon, sinira ng Diyos ang kanyang isip. At gumapang siya. Hanggang sa siya'y mamulat, ano nakita niya? That heaven rules, na meron pa ng Diyos, totoong hari, ano man ang kanyang magustuhan ay kanyang ginagawa. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi natin kontrolado ang buhay. Siya nagdala ng buhay mo, kaya niyang tapos yan. Any moment. Kaya nga, merong sinasabi ang Bible ng gano'n eh. The Lord kills and the Lord gives life. Kaya niyang payamanin ng isang tao, kaya niyang padukahin ng isang tao. Ewan ko kung ito yung balita, sabi sa akin ni Larissa. Si Dr. Ong Kanungini, payo na yung payo ito. Payo na yung payo. Nakakatulong talaga siya. Yung source ng balita ko, accurate ko. Kasi sabi na nga, may sakit daw siya ngayon, may cancer. Ano, nakakagulat doon? Totoo siya. Ano yun? May tao yun. Pag yung doktor ko, ano ko talaga yung sarili mo? Tumubo yung bisang tumubo. May sinabi ko doon na sir ngayon, hari siya. Ano nangyari? Ginawa siyang isip kayo. Ano gusto patunayan ng Diyos? Diyos. Ako yung Diyos. Tapos yung kanyang tatlong pinarusahan, yung mga Hebreo, di ba? Tinapon niya sa pugon ng apoy na dinagdagan ng init ng apoy ng 7 beses. Sabi nga ng mga Hebreo, Nabucodonosor, sabi niya, iligtas mo man kami o hindi namin sasambahin ang pinagawa mong Diyos-Diyosan. Pero kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Itimburi mo sabihin kayo. Nung ngayon mo yung gamat na lingdin, hindi sila makakawala sa apoy. Kaya kapag ginusto ng Diyos, bakit pag ginusto ng Diyos, gusto niya? Kasi ang iyong buhay nasa kanyang kamay. Ngayon, bakit tayo naligtas at tayo nakawala sa kasalanan at sa kadiliman? Dating bulag. Bakit tayo dating legal, dating mangmang sa Diyos, dating walang Diyos, dating makasalanan, dating ma-pride, dating mga tao talaga ang buhay natin ay walang Diyos. Sino ang kamay na sa atin ay nagligtas at tayo nakawala? Diyos. Kung makawala kayong kasalanan mo, diyan lino ka pa. At sabi ng Bible, kahit ang iyong mabubuting gawa, hindi ka kaya niligtas. Isang bagay na hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. Ano yan? Pahabain mo buhay mo. Kahit isang danghal, hindi mo kayang pahabain ang buhay mo pag hindi ginusto ng Diyos. Lahat ng gamot, lahat ng pera, lahat ng sustansya, lahat ng alam mo. Pero sabi ng Bible ko, kahit isang danghal, hindi mo kayang dagdagan ng buhay mo. Pag gusto ng Panginoon, tapos ka na. Why? Because your times and your breath is in His hand. He is dependent on no one. Lahat tayo nagdidepende sa Kanya. Mayroon kayo. Kaya yung lagyo na, nano yung lagyo yung Diyos? Balo yung lagyo yung Diyos? Yung Diyos kayo, hindi nyo alam kung ano pangalan. Ano pangalan ng Diyos? May personal name ng Diyos. Ano ang pangalan ng Diyos na personal? Tapos ginawa Jehovah. But the name of God is Yahweh. Ano ibig sabihin ng Yahweh? Alala mo. Katimining lagyo ng church kaya. Dahil sa liwan yung lagyo Hindi pwede. Ang tindi. Akakit kitang yung Jesus Christ, the great.
Ay, kung pagbulay-bulayan niya, gigising kayo. Jesus Christ, the great time, that's true. Kaya nga siya pinagbabato at ipinako sa krus dahil sa ayam na yan eh. Alam niyo ba yun? Jewish leaders, bakit kamuhan ni Jesus Christ? Bakit siya ipinako sa krus? Bakit siya ginawang mamumuso? Dahil sa salitang ako. Ano ang sinabi niya? Bago si Abraham. Ako. Nang-issue ka rin. Alam, gagamit ka lang yun ng Diyos. Sagrado yan kasi yan. Pag sinabing Jehovah, pag sinabing Yahweh. Sagrado yun. Hindi pwedeng gamitin yun. Bakit? Ano ba yung sabihin ng Yahweh? 3:14. Isa sa paborito kong awitin, yung ayan eh. Natakman ko yun, araw-araw. This is my name forever, by which I am to be remembered. From generations to generations, this is my name. I am. Ano ibig sabihin ng I am? I am who I am. Yung ibig sabihin ng Yahweh. Yahweh, ang ibig sabihin nun, ako'y lagi ako. I will be what I will be. Ang ibig sabihin ng Yahweh? The one who is. Ako'y laging constant, always. Tandaan niyo po yung Diyos. Balo yung nature na ng Diyos. Diyos nilikha niyang lahat ng bagay. Yes, that's the issue. Ang Diyos nilikha niya lahat ng bagay. Pero sino gumawa sa Diyos? Walang gumawa sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos. He is God. He is dependent on no one. He is God. He made everything. He is the Creator. Yan ang ibig sabihin. Yahweh, ang ibig sabihin ng Yahweh, ay yung lagi. Yeah. Nasaan ang Diyos? He is the God who is there. The God who is there. He is the God who is there. He is God. He is the God who is there. He makes it dim. Siya yung nagbabago ng buhay. Siya yung buhay. Siya yung kumikilos. He is God. Siya yung Diyos. Siya is Yahweh. I am who I am. Yan yung sabihin nun. Ngayon, hindi inisip ng tao yan. Okay, kaya niya magkamali yung tao. Kaya rin ako, Ken, matatapos na ako dito. Ang tao, hindi siya humihinto, tumitigil na isipin yan. Iba ang iniisip ng tao. Sabi mo, kaya na ang isipan ng tao. Yung tao, ano yung Diyos yung isipan? Yan ang problema. Men and women, kaya nga hindi nawawalang problema sa digdig. Ang iniisip ng tao, hindi ang Diyos. Anong isipan ng tao? Ikot ko niya sana, may mga bago rito para maintindihan ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano inisip ng tao. Okay. Prominently, very famously, pamoso ito, pero gusto kong basahin sa inyo, sabihin sa inyo, ano ang inisip ng tao? Ito ang inisip ng tao. Hindi ang Diyos. Kung ang Diyos ang inisip ng tao, masusolve ang problema ng daigdig. Pero hindi na ito. Ano ang inisip ng tao? Ito yung inisip ng tao, please. Luke chapter 12. Of course, balo eh. Verse 17. Sinabi ng Jesus Christ. Ito yung inisip ng tao. Yan, inisip niya sa sarili. Ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Ang isipan ng tao. Ang inisip lagi ng tao is material things. Okay, kung magkunyari kayo, hindi nyo inisip kayong material. Kayo nga, huwag kayong magalit. Ano ang unang iniisip ng tao? Kayang sarili. Ayan o. Sapagkat wala akong mapaglalagyan na aking mga ani. Note, yung taong ini, pangantay kayo mawala, successful yan. At sabihan po kayo, alang kasalanang masasabi kayo. It's good. Wala akong gusto yung tao, may swerte yan, may successful yan, kaluban na raw. It's good. Magaling ba ako? It's good. Ulitan nga, it's not bad, it's good. Sinabi niya ito ang aking gagawin. Of course. Kanya po na, stop pa, akin sinin po.
Pag iniisip ka sa iyo, ay ningawang ko, this will I do. This will I do. Igibahin ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Sasabihin ko sa aking kaluluwa. Ano pa kasabihan na? Kayang sarili. Sasabihin ko sa aking sarili. Sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa marami. So, swelo natin eh. Akala ko stress. Bakit? Nakapondo eh. Yung hospital ka. Nakamisakit. Baka nako-stress. Diba? Sobra-sobra na eh. Tapos, ang sabi niya rito, marami ka nang nakaimbak para sa maraming ito. Magpahinga ka. Magbakasyon ka. Kakabagyo. Makakabot. Ano ko bagyo? Alam mo masating bagyo. Kaya kwento. Alam mo masating bagyo. Pasensya na kayo. Alay ako ba? Kanina, ito yung glory, Baguio. 70s. Kaya ngayon, oh boy. Overcrowded yun eh. Malo. Ako ba ka na? Pasensya na kayo. Kumain ka. Uminom ka. Mag-steak ka. Mag-inasal ka. Magsaya ka. So far, so good yan. That's good. Kahit ako, dito kayo,